Welcome to Rants TV. Hi guys, nandito po tayo ngayon sa ongoing construction ng flood control project dito sa kahabaan ng Marikina River, particularly dito sa Barangay Kalumpang in Marikina City. Ito po yung update natin today, February 5, 2026. Two weeks ago, nandito po tayo nag-update at ito na po ang latest development. Grabe, ang laki na po ng pinagbago at nakita nyo naman po, full blast pa rin po ang construction po dito. Sa mga hindi po nakakaalam, ang contractors po dito ay mga Japanese construction firms. Joint venture po ito ng mga Japanese construction firms katulad ng Toyo Construction Company Limited and Shimizu Corporation. At hindi nga po basa-basa ang Marikina City, Pasig City, and Quezon City kasi mga Japanese construction firms po ang kinuha nila. Kaya marami nga pong nagsasabi na mas mahal ang Japanese construction firms compare sa mga local contractors. Makikita po talaga natin dito na napakatibay ang gawa ng mga Japanese construction firms. Ayan, no? Dito kasi na area ay naka-curve po siya kaya naka-slope ang flood control po dito, as you can see. At doon naman po sa tapat natin ay Provident Village, napakataas din po ang flood control po doon. Yung sa may bandang ilog ay may nagawa na po din doon na river wall. Ongoing pa rin po ang construction doon. Abangan nyo po guys, mag-update din po tayo dyan sa may Provident Village. Napakaganda po kung matatapos na po yung flood control dito sa kahabaan ng Marikina River, kasi hindi lang po ito pambaha kundi pasyalan na rin po natin. Magkakaroon po ito ng river park, esplanade at iba pa.
Kaya perfect po dito mag-jogging, biking, and walking. At kabilaan po ito. Makikita po natin dito na naka-level na po ang flood control sa kinatatayuan po natin. The last time na nag-update po tayo dito ay hindi pa po sila umabot. At tingnan nyo naman po oh. Doon lang po sa tapat natin ang bayan ng Marikina. Meron din po tayong update dyan. Nasa aking previous video lang po. Nandoon lang po sa baba natin ang SM City Marikina at Marikina Riverbanks. Meron din po tayong updates yan guys, nasa aking previous video lang po. Kawawa din yung mga iba nating kababayan na biktima po ang kanilang lugar sa mga ghost contractors or ghost projects. Kasi nasa peligro pa rin po ang kanilang buhay. Sana nga po malutas na po ang corruption sa ating bansa, lalo na sa DPWH, at managot na po ang dapat managot. Kasi hindi lang po bilyones ang nawala, kundi trilyones po. May
mga nag-comments nga din po sa previous video natin na sana magkaroon din po ng dredging dito sa kahabaan ng Marikina River kasi mababaw na raw po ang ilog dito dahil sa soil erosion. At meron man po silang dredging project sa may bayan ng Marikina. Nagsisimula na po sila. Sa mga hindi po nakakaalam, ang source po ng Marikina River ay galing po ito sa kabundukan ng Sierra Madre. Nandun lang po sa taas natin. At dadaan po ng San Mateo Rizal, Marikina at iba pang mga lugar. Makikita nga po natin dito na mababaw po ang ilog ngayon. Dahil sa corruption issues, prefer na po ng mga kababayan natin na foreign contractors na lang daw po ang kukunin natin sa mga project katulad ng mga flood control, tulay, mga kalsada at iba pa para iwas daw po corruption. Hindi bali na lang daw po mahal, at least quality naman po ang gawa at international standard at talagang masasabi natin na pangmatagalan na po. Yun nga, sabi din ng iba, hindi naman daw mahal kasi quality din naman daw ang gawa. Kakaiba talaga ang flood control dito, naka-slope pa tapos 3 layer at naka-box pa siya. Talagang ang tibay po niya. Hindi lang po ito basa-basa concrete, tad-tad pa po ito ng bakal, nakita nyo naman po. Kaya iba talaga pag mga Japanese construction firms, kompleto po sila sa mga equipments at mga machineries. Kaya wala po talaga sa kanila ang substandard na mga projects. Ayan lang po sa tapat natin ang Kalumpang Barangay Hall. Ayan o, nakita po natin dito na naka-box po siya. At ang kapal po niya. Yan, mag-assemble pa po yan sila ng mga bakal dyan at saka nila bubuhusan.
matatapos na po yung kabuuang project dito sa Marikina River, pwede na po tayong mag-walking or biking. Halimbawa, galing po kayo ng Manggahan, Pasig, papuntang San Mateo, Rizal. At napakaganda na po guys, no? Yun nga, at matagal-tagal na rin po itong nasimulang project at nakita naman po natin ang progress. Years pa po ang bibilangin ito bago po ito makukumpleto. Ganun pa man, patuloy pa rin naman po ang kanilang pagtatrabaho. Yun po ang pinaka-importante. Yung ibang mga lugar naman, merong makikita mga projects, kaso lang po substandard naman. Kaya kahit kunting baha lang o bagyo, nasisira na po agad. Yun po talaga ang kaibahan sa substandard at mga high quality projects. Doon naman po sa tapat natin, makikita po natin dito na napakataas po yung pader, ka-level po doon sa may flood control sa Barangay Tumana. Ganyan po siya kataas. Mababa po kasi ang area dito, kaya dapat lang po taasan talaga nila ang flood control dito. Yung Marikina River po, isa po ito sa binabantayan pag merong mga malalakas na bagyo o baha, kasi umaapaw po talaga dito. Kaya nga po napakalaking tulong kung matatapos na po yung kabuuang project dito sa kahabaan ng Marikina River.
Guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa ongoing construction ng flood control project dito sa Barangay Kalumpang in Marikina City as of today, February 5, 2026. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas. Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.